sa inyo. Welcome to One Click Moto TV. Ayan, nandito tayo sa motor. Isang araw kasi, natid ko yung misis ko. Pag natid ko sa kanya, pagbaba niya, pinatay ko yung motor. Ngayon, pag susi ko, nag-check engine siya. Ayan, ito yung picture. Nagulat ako nag-check engine. So ngayon, di pa uwi ako, ganun pa rin. Na makarating ako sa bahay. Iniisip ko bakit kaya nag-check engine. Tapos, hindi ko muna ginamit. Kasi baka magka-problema ako lalo. Ngayon, ang problema ko kasi, na-misplace ko yung, yung OBD2 ko, yung pang-diagnostic tool. Tsaka yung apps ko dun sa phone. Yung phone kasi, binigay ko na sa anak ko, binuha niya. So, hindi ko ngayon ma-check kung yung history ng course code, kung ano yung bakit may check engine. Yung isang araw, hindi ko siya ginamit. Ngayon, pinaandar ko siya nung Monday, kahapon pinaandar ko, nawala yung check engine. Ginawa ko test drive ko, okay naman siya. Yun lang napansin ko, medyo may pagpugak ng konti sa start. Pero pagka yung matagal mo na siya ginagamit, wala naman. Pero parang may delay yung takbo. Biglang binombang, parang may delay ng konti. So kanina, di kahapon, okay naman. So ginawa ko, ginamit ko kanina, hinatid ko si Midi. Ngayon, pag bukas ko na naman ng susi, nag-check engine na naman. Hinatid ko muna si Midi, sabi sa mga balik ako. Ang ginagawa ko, pinapatay-patay ko kung mawawala. So ngayon, nung gagarayin na ako, pinatay ko yung susi. Tapos binuksan ko yung gate, papasok ko na yung motor. Pag susi ko, nawala na naman yung check engine. So hindi ko maintindihan kung bakit na gagan-ganan, nawawala, nagkakaroon ng check engine. So tingnan natin kung magkaka-check engine ngayon. Pero hindi ko kasi ma-diagnose kung kasi nawawala yung mga gamit ko, yung OBD2 ko. Misplace ko, hindi ko makita kung saan ko nailagay. So ngayon, titignan natin kung mag-check engine siya. Yan, wala. Pero kanina meron. Yung in-stream misis ko. So ngayon, kailangan ko siyang hanapin. So magche-check muna ako ng mga wirings ng mga sensor. So magbabaklas ako ng upuan ng U-box para makita ko yung mga wirings kung may problema. So ganun ang gagawin ko muna para makita ko lang kung saan galing yung check engine. A few moments later. So ayan, tinik ko na yung mga wirings lahat. Yung mga part na to sa likuran. Tinik ko na, wala namang wire na nabalatan or na basta okay naman lahat ng wiring. Hindi wala naman ako nakitang nabalatan or nag-short na kung ano. So kailangan ko talaga siyang diagnostic tool para makita ko kung bakit nag-check engine. So baka mag-order na lang ako ng bagong OBD para magamit ko, tapos ma-trace ko kung bakit siya nag-check engine. Baka kasi yung sensor ang may problema, hindi naman yung wiring, all goods naman yung wiring. So kailangan talaga ng diagnostic tool. Kasi minsan meron, minsan wala yung check engine. So hindi ko siya matitrace talaga. So ganun mo yung gagawin natin. Order tayo ng OBD para ma-check natin kung saan galing yung check engine. Meron kasi wala kasi yung natin. So ganito na lang muna.
Chinecheck ko naman itong mga wire sa ilalim. Yung papuntang speedometer gear. Yung linya doon, na-check ko na. Itong dito banda. Tapos itong mga sa sensor ng TPS. Sa injector. Goods naman. Sa ignition. Chinecheck ko na rin yung itong spark plug cap. Bago pa, malinis pa yung loob eh. Wala pang kalawang. So, kailangan talaga natin gamitan ng diagnostic tool para maharap natin yung problema. All goods naman yung mga wirings, wala naman talop, walang shorted. So, baka sa sensor may problema, may sirang sensor o anything else. So, yun. The next day. So, eto na. Nakabili na tayo ng OBD. Dumating na yung order natin. Yan. CSM 327. Tapos may connector na din na kung binili. Bago. So, ikakabit natin dun sa data link connector. Bubuksan natin yung kabitan ng, yung box ng battery. So, babalikan ko kayo pag nabuksan ko na yung kabitan ng data link. Ayan, ito yung OBD na in-order natin. Nakakabit na siya. Ngayon, kinanik ko na siya dito sa data link para i-connect natin dito sa may apps. Ngayon, check natin kung ano yung naging check engine niya. Kasi dalawang beses lumabas yung check engine pero nawawala siya. Ngayon, nag-check engine siya pero yung takbo kasi ng motor natin is nagpupugak-pugak siya sa low RPM. So yun yung dapat kong i-check para malaman ko kung ano yung sensor na may problema. Pero yung mga wires natin, kung makikita nyo sa video, di ba, na chinek ko naman lahat ng linya, okay naman sila. So meron akong dinownload na app, ito, car scanner. Yung search ko kasi na nasa cellphone is in-install nung anak ko kasi yung phone na naka-install yung search apps binigay ko sa kanya. Ngayon nagbura siya ng mga apps dun, so wala akong search apps kasi may bayad yun. So ang ginawa ko, itong car scanner na to, pwede naman ito pang check natin ng fault code dun sa fault plug dun sa motor natin. So ang gagawin natin is start muna natin yung sisiyan natin yung motor. Ayan, para mapagana natin yung OBD. Ayan, nakakonect na sa Bluetooth siya, nakakonect. So ito yung Bluetooth. Ayan, OBD2, yan siya nakakonect. Tapos itong app, yan, i-connect natin. Yan, connected na. Connect pala. Yan. Yan. Successful connection. Expressway. Yan, connected na tayo. May ilaw na yung Bluetooth tsaka yung green. So ayan, dito tayo mag-check ng fault plug. So ayan, i-check natin yung fault code ng motor natin. I-read natin yung OBD na connection sa ECU natin. So i-read natin, tingnan natin kung ano yung lalabas na problema. So ayun, may lumabas. P0122, throttle position. Ibig sabihin, yung throttle TPS natin. Switch A accelerator, pedal position, switch A low input. So ngayon, low input, ibig sabihin yung TPS natin is nakukulangan ng kuryente. So pag
nagsisilinyador tayo, nakukulangan ng kuryente, kaya nagpupugak-pugak. So, hindi nagtutuloy-tuloy yung bigay ng kuryente dun sa sensor, kaya may pagpugak na nangyayari. Kasi yun talaga yung nangyayari dun sa motor ko eh. So, yan ang iayusin natin. So, magpapalit tayo ng TPS. Yun ang problema ng motor natin, kaya may pagpugak-pugak. The next day. So, ito na, nakabili na tayo ng TPS. Ito yung nabili nating brand, MTRT. Ito yung kakabit natin dito sa motor natin. So, magpapalit tayo nito. Yan, TPS. Kasi ito yung may problema. Itong nasa ilalim. Yan ang papalitan natin. Ito, yan. So, ipapalit natin is MTRT throttle body. Ayan. Sensor. Kabit muna natin. So, ito, nakabit na natin yung binili natin TPS na bago, MTRP. Nakabit na natin. So, i-check tayo ng fault code kung meron pa. VD2, read. Okay, ito yung motor natin. No DTC count. Ibig sabihin, wala na tayong check engine. Binura ko na pati yun. Pinalitan ko muna ng TPS, tapos binura ko na siya para wala na tayong, hindi na tayo mag-check engine, wala na tayong history ng fault codes. Okay? So ngayon, kailangan ko mag TPS reset kasi nagpalit ako ng TPS and then ECU reset. So mamaya na ulit, ayusin ko lang muna yung mga connection yung sa pag-reset ng motor para maayos ko na talaga yung motor, maibalik ko sa dati. So need natin mag TPS reset. So pag nakita nyo itong coupling na to, itong sa radiator, sa ilalim yan merong sensor, ito yun, yan. So i-reset natin yan, ipagsushort natin yan ng itong dalawang wire. Magsusuksok tayo dito ng wire para i-short natin, then i-reset natin yan. So pag meron tayong pinilitan pyesa sa makina natin, kailangan naman natin mag ECU reset. So ito, magsushort din tayo dito, yung green and brown, yun ang pagsushortin natin dyan. Yan. So ito muna yung procedure dito, yung gagawin natin. So lalagyan ko muna siya ng pang short. So ayan, nalagyan na natin siya ng wire. So ngayon, isususihan natin yung motor natin, then magbi-blink siya ng 5 mabilis. Pag blink niya ng 5 mabilis, uhugutin na natin yan. Okay na yun, naka TPS reset na tayo. Then pagkatapos naman natin, yung dito naman, ibabalik muna natin to, then ito naman, ECU reset, mag-ano rin tayo dyan, mag-initialize din tayo mamaya pagtapos natin dito sa TPS reset. So gawin na natin. So sususian natin ngayon, mag-blink ng mabilis yung check engine ng 5 beses. Pagdating ng 5 beses na blink, bubunutin na natin yung wire. Okay na yung TPS reset natin ba? Okay. Ibig sabihin, goods na tayo. So, ibabalik na natin yung tinanggal natin na sensor. Yan, may clip yan, tutunog yan. Ito siya, sa pinakailalim nito. Pinutin nyo lang yan. So, all goods na tayo sa TPS.
Ngayon, dito naman tayo sa ECU. So, ito na. Mag-initialize naman tayo ng ECU. Pag initialize naman ng ECU is i-throttle natin, full throttle. Hindi natin siya bibitawan. Then, sususian natin. Then, magbiblink siya ng 7 beses na mabilis. Pagdating ng 7, bibitawan natin yung throttle. Then, magbiblink naman ng mabagal. Ibig sabihin, successful na yung initialize ng ECU. So, gawin na natin. Yan. Okay na po yung ECU reset natin. So, ganun lang po yung gagawin. So, ngayon, kailangan ko na magpa-start ng motor para ano natin yung TPS natin kung okay na. So, ayan, i-start natin. I-connect natin dito sa natin, OBD. Connected na tayo. Ayan, yung RPM natin 1516 hanggang 17. Ayan. Goods na yung motor natin ngayon. So, kung may problema kayo ng check engine, nagkakaroon tapos nawawalan, halimbawa, naka-experience kayo, nag-check engine, tapos nagkaroon, tapos nawalan, tapos nagpupugak-pugak yung motor nyo, i-diagnose nyo. Pag na-diagnose nyo, lalabas dun yung problema. So, sa experience ko is TPS sensor may problema. So ayun, hanggang dito na lang. Like and share. One Click Moto TV. Sana nakatulong sa inyo itong ating video. At stay safe sa inyong lahat. God bless and bye.